Magbabad tayo ng tabako midribs ng 3 araw pagkatapos ay banlawan ng 3 beses at tadtarin na kagaya nito na pagtadtad para sa ganun ay kasya sa ating gagawin na binhi. At kumuha tayo ng dayami, ibabad din natin sa ng 1 oras at compost. Mas maganda kung compost na dayami bago natin tadtarin. At kumuha rin ng tuyong dahon na naibabad din ng 1 oras. At tadtarin na kagaya ng ganito na malilit na piraso para sa ganun ay mas madaling ihalo o gawing binhi. Pagkatapos ay maglagay tayo ng darak at lime o apog. Tapos ilagay na natin yung tabako midribs at ganoon na rin yung dahon. Halo-halo na natin siya. Halo-halo na natin. Pagkatapos natin siyang malagyan ng tabako midribs at saka dahon ng saging, ay lagyan natin ulit siya ng darak at apog na sa ganon ay malisen yung acidity. At pagkatapos natin siya malagyan ng lime at saka darak ay halo-haloin natin siya ulit para sa ganon ay maganda yung kanyang pagkakahalo at pare-parehas yung ating may lalagay sa plastic. At kung kagaya ko naman na malit lang yung space ay isako nyo muna bago ninyo siya ilagay sa mga plastic para sa ganun ay hindi siya matuyo. At dapat yung gagawin nating binhi ay katamtaman lang yung moisture niya. Pag pinigyan nyo siya ng maigi ay walang tubig na lalabas pero basa siya, ganyan. Pagkatapos ay ganito na, titimbangin na natin siya ng half kilo bago natin siya ipapasteurize. At ito na, ipapasteurize na natin siya. Ganito lang dahil marami yung aking ginawa ay ganyan yung aking ginawa para sa ganun ay hindi masira yung plastic at ma-maintain yung init. At papasteurize natin siya ng 4 na oras gamit ang kahoy. Ganyan lang, bumili lang kayo ng ganyan na drum. Kung gusto ninyong gumawa ng binhi, bumili lang kayong ganyan na drum. Pagkatapos ay gatungan na natin siya ng kawayan o anumang kahoy na available sa ating lugar. Pagkatapos na yung ating binhi na napasteurize ay kukuha naman tayo ng kabote sa ating bed o doon sa wild, sa mga sagingan. Yan, mga sagingan marami yan na ganyan. Sa sagingan ay marami. So piliin, pag dito naman sa bed ay piliin natin yung pinakamalaki na mushroom na tumubo sa ating bed at yun yung gawin nating binhi. Katulad nito ay napakalaki. Kasya ang 2 piso na old. At makikita natin na malaki at maganda kung ganito yung ating pipiliin para sa ganun ay ganito rin yung tutubo sa ating bed. At yan na yung ating pinasteurize ng 4 na oras. At gagawin natin ay pupunasan natin siya na may alcohol para sa ganun ay mawala yung mga hindi ka nais-nais na mga insekto. At biyakin lang natin siya sa gitna at kuha na natin sa may gitna niya at yung kasi yung pinakamalinis na parte ng kabote o hindi siya na contaminated yung parting nasa gitna. At pwede naman na ganyan na buo yung ilagay ninyo sa inyong substrate kagaya ng ginagawa ng iba. Kung sarili nyo lamang na pagtanim ay pwede yan nyo lang siya ng 4 na slice at nyo na yung ilagay ninyo. Pero pag ganito naman ay pwede naman ninyong gayahin yung ginagawa ko. At pagkatapos ng 20 days ay fully ramified na yung F0 natin. Ngayon ay gumawa tayo ulit na subculture natin na gagawin natin ay F1. Ayan. Mula sa tissue ng kabote ay
pinaamag natin yon at isinalin natin ngayon dito. Ito yung tinatawag na F1. Nasa ganun ay mas marami tayong gagamitin na binhi at hindi tayo magkukulang. Kung marami naman tayo nagawang F0 ay okay lamang kahit hindi na tayo gumawa ng ganito. Diretso na natin itatanim yung F0 at the same lang naman yung resulta niya sa F1. Mga ka-mushroom, so ito yung binababad natin na daon ng saging. Tapos yan, dayami, bababad din natin yan. Yan o. Yeah. Bali, binabad natin to ng isang gabi. Ayan. Tapos ito sa sunod natin. Bubuhatin natin yan. Kung mapapansin ninyo, naputol na siya ng 10 inches. Yan. Tapos na nakat ng 12 inches o kaya 10 inches, ibabad ninyo ng isang gabi o kaya 4 na oras. Ito, isang gabi natin binabad. Yan. Ito yung ating resulta ng ating kabuting saging. Ayan. Kung makikita ninyo. Ito na yung resulta ng ating kabuting saging. Ayan. Marami ng bunga. Dami ng bunga, palibot yan. Yun o. Ito yung mga walang ilaw. Lalagyan natin siya ng ilaw para makita ninyo. Good morning. Ito na po yung ating mushroom. So, ano yung mga palatandaan na pwede nang i-harvest ang ating mga mushroom? Pag patulis na, nakagaya ng ganito, pwede nang i-harvest yung mga yan, yung mga patulis. Yung mga yan. So, yung mga patulis na. Pati dito sa may palibot niya yan. Palibot. Yan, dami. Yan, palibot yan. Marami yan. Ayan o. Dami o. So, yung mga yan yung kukunin natin. Ito tayo ka-harvest kami. Ito, harvest na natin to. Ay, ayaw mo? Ako na lang? Harvest natin. Pwede isa. Ay, ito hawak.
kay last room to Ayan. mama. Dito mo si mama. Opo. Ayan natin yung mga maliliit. Ato, atay. Hindi ko nang matanggal. Ato. Ha? Ito sa Yeah. tayo ka na. Masyadong marami. Ginagawa mo. Sinan. Ay, tamtam. Langgam. Ay, tamtam. Ano, hirap. Yung hirap alisin yung mga ano, marami masyado. Yan o. Naka yan, mga matutulis yung mga yan. Pag kumpul-kumpul, kunin mo na lahat. Sayang naman yung maliliit. Kunin mo na ito mga ito. Sa ilalim patusok na to. Yan. Mama. Basta mga patusok. Pwede bang hindi natatanggalin to? Pwede hindi natatanggalin. Oo. Saan? Para hindi mahulog yung maliit niya. Harvest na po ito. Yan o, pangalawang harvest. Harvestin na natin lahat. Ikaw doon na. Dami o. Dami nating harvest na naman. Pangalawang harvest. Nag-harvest. Sige na.